Hello, welcome to Libra Philippines. Ayan, so reading to for Libra, Sun, Moon, and Rising Sign. Venus and Jupiter din pala. Take only what resonates. Oh, by the way ha, baka hindi mo pa napapanood yung epekto ng full moon na mangyayari ngayong May 13, 2025. May 12 or May 13, depende sa location nyo. Check mo yan, in-upload ko yan dyan sa Unicorn Princess Tarot na channel. Unicorn Space Princess Space Tarot. Diyan mo na lang tignan or i-check yung pinaka-video na yon. Ayan. Epekto ng full moon sa'yo, Libra. So, let's start what we have here for the sign of Libra. Madam Space P. Space pa sa dulo para sa aming Facebook page. Sana masubscribe mo ako dyan. And Unipri, UNIPRI, kung gusto mo makita yung mga available na products sa amin. Katulad nitong aking suot na necklace. Adjustable to guys. Gusto ko lang talaga pa-choker na style. Ayan. This is a crystal money tree necklace. Anyway, let's start for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sana mag-comment ka guys ha. Sobrang ma-appreciate ko yung comment ninyo. The Hanged Man followed by the Five of Wands. So, meron kang person dito na nakikita natin, hinihintay mo. Pero, there could be big change na nangyari sa inyo, no, ng person na to. This could be a person na parang number one supporter mo before. And pwedeng nagkakaroon ng pagkakagulo sa inyo ngayon or pag-aaway or, challenge sa connection ninyo na naging dahilan para magkaroon ng malaking pagbabago with the wheel of fortune. So, I feel like you're still waiting. Baka biglang mag-message or tumawag itong taong ito. So, yun yung nasa isip mo ngayon, no? So, sino ba tong person na nasa isip mo for the sign of Libra? Okay. Nalaglag. Wait lang, guys. Okay. Medyo inayos ko na lang din yung camera kasi, nahirapan ako nandito kasi yung table ko. Honestly, wala akong available na stand ngayon. Ngayon, hirapan ako. Kaya medyo malapit ako sa camera. Pagpasensya nyo na lang. Two of Swords. So, this is the person nakakonect mo. So, I feel like there's a decision na nangyari. So, hindi ko alam kung sino yung gumawa ng decision, but definitely yung decision na yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakalayo or paghiwalay sa inyo. Ng taong ito, I feel like itong connection na ito, it involves family. Yung iba sa inyo, yung decision maybe has something to do with the family. So, pwedeng yung pamilya niya yung gumawa ng decision para sa kanya, para kayo ay magkalayo. Yung iba, because maybe kaya nagkakaroon ng big change or pagkakalayo sa inyo kasi maybe yung family niya needs to transfer or relocate, maglipat ng lugar, yan. Or yung iba sa inyo, kung magkarelasyon kayo na itong taong to, maybe nagkakaroon ng decision regarding your family, sa family nyo mismo. Yan. But I feel like yung connection has something to do with the family. Yung iba naman sa inyo, pwede naman ang case is, the person that you're dealing with is pamilyado and pwedeng yung person na to is mas pinili yung pamilya niya and then there could be pagka-cut off na ginawa sa iyo with the Queen of Swords. And then, yeah, the Death card is here. So, nagkaroon ng ending regarding sa connection ninyong dalawa. Okay? So, whatever the case is, may separation. May separation na nagaganap sa inyo ng person na to. Tell me more about this person. Nakakonect ni Libra, Spirit Guides, Angel Guides for the sign of Libra. King of Wands is here. Followed by the Seven of Wands. The Hermit. Yeah, yung iba sa inyo may kinalaman sa home, transfer of home. Okay, the person that you're dealing with, nakikita natin na may mga struggle sa mga bagay na nasa harapan niya ngayon, yung mga taong nakakasalamuhan niya. And I feel like itong person na to with the Hermit, this is Virgo energy,
is tinatry, I don't know, yung iba sa inyo, yung decision is like, pwedeng tinatry lang niyang protektahan ang pamilya niya, or maybe if the case is magkarelasyon kayo ng person na to and then lumayo siya or nagkaroon ng separation sa inyo, it is because you know, maybe because of career, so kailangan niya mag travel and para kasi may plano siya regarding home. Yung iba naman sa inyo pwedeng ang daming energy. Yung iba naman sa inyo pwedeng itong person na to could be may mga decision siyang ginagawa ngayon regarding sa kanyang business or what. So ang daming challenges sa harapan niya ngayon. So ano yung emotion ninyo ng person na ito? Take only what resonates, kasi hindi ka makaka-relate sa lahat ng sinabi kong yon. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Emosyon ninyong dalawa ng person na ito. Emosyon, Ten of Swords. Nasasaktan ka sa ending na ito. Lalo na nakakahinayang or ang masakit dito kasi with the 6 of Pentacles, may pagtutulungan or somehow natutulungan ka nitong person na to. So, yung ending, or maybe regarding a child, Page of Cups. Yan. And, you see this person na parang pwedeng may mga bagay siyang binigay sa iyo or ginawa para sa iyo na parang nagiging dahilan para sa na ma-appreciate siya talaga. So ngayon masakit para sa iyo na nawala itong taong ito. So may mga big changes na nangyari sa inyo. Emosyon ng person na kakonect mo para sa iyo. Libra. By the way, ang weird ng energy na kuha ko. I don't know if ikaw ba ito na nagugutom or nag-iisip ka ng pagkain. Ay, hindi ako yon. Hindi ako yon. Yeah, it could be you. Temperance is here. This is Sagittarius energy. Okay, this person is moving on. The Star is at the bottom of the deck. Ayokong paasahin yung iba, pero yung iba sa inyo, may gusto sa itong taong to. Parang pangarap ka niya. This person sees you as his or her wish fulfillment. Babae man or lalaki. So, the 3 of Pentacles, nakikita natin na itong person na to, nagfo-focus siya ngayon sa growth niya. Financially. Financial growth, lalo na yung mga business person. I feel like sa ngayon, nagfo-focus siya sa pag-move on sa'yo. Gusto ka niya, pangarap ka niya, or somehow nagkaroon siya ng mga goals, or like, pwedeng in life, nakita ka niya as someone na parang makakatulong para sa kanya in the future, or pwede nagkaroon siya ng mga isipin regarding goals na kasama ka, sa future, but kasi ang gusto niya growth financial growth, and pwedeng isa ka sa nakakatulong para magkaroon siya ng financial growth, so naiisip niya yun. Importante ka, pero hello, kailangan ko mag-move on, parang gano'n. So, ano yung near future for the both of you? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, you will be missing this person a lot talaga. Mamimiss mo talaga siya. And in the future, na doon pa rin yun. This is you wishing, thinking about this person, Knight of Swords. Although, ang nasa isip mo is pagta-travel or what. The Ten of Wands, I feel like may mga bagay kang hindi ma-let go, but you need to let go para ma-open the world yung sarili mo dito sa mga bagay na talagang gusto mo or sa taong gusto mo with the 7 of Cups. Okay. Ikaw lang nakakaalam na kung anong gusto mo talaga But in order for you na ma-achieve or makuha yung mga bagay na gusto mo,
Kailangan mo muna mag-let go sa mga dapat mong i-let go. Kasi kung hindi mo i-let go yon, paano mangyayari or paano mo makukuha itong mga bagay na gusto mo dito. Two of Wands is at the bottom of the deck. Nakakita tayo ng mga plano sa'yo in the near future regarding the Page of Wands. Maybe may kinalaman sa pakikipag-communicate dito sa person na to. So, I can see you planning kung ako ba makikipag-communicate dito or hindi. Na nagiging wishy-washy actually with the Two of Pentacles. Bago-bago yung isip. I-chat ko kaya, kamustahin ko kaya, the Four of Swords, but I don't see you doing anything. Nandun lang yung wishy-washy attitude mo na gusto mong i-chat, gusto mong kausapin, gusto mong tawagan, pero hindi mo ginagawa. So, nothing is happening here. Yung iba sa inyo, you could be an earth sign. So, nakakaramdam tayo ng cross-watcher or you're dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kasi medyo grounded yung energy eh. So, ano yung near future for your person? Two of Wands, Knight of Cups, the Four of Wands, and the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Well, nakakita rin tayo ng pagpaplano. Pareho kayo may plano in the near future. The Knight of Cups, I feel like there's an offer dito sa person na to na parang pag-iisipan niya kung tatanggapin niya or hindi. Knight of Pentacles, I see na itong person na to will, alam mo kung lalo na ako tinutulungan ka niya dati, parang nandyan pa rin naman siya para tulungan ka. Yung iba sa inyo, the energy is vice versa or magkabaliktad, okay? The Four of Wands is here, so nandun yung focus ng person na to pagdating sa kanyang home, stability, etc. And, yeah, may mga challenges dito, so nakakita tayo dito ng may mga bagay siyang dapat i-cut off. Money is big dito para sa person na ito, pero kailangan niyang gumawa ng some kind of movement or pag-alis, paglipat, pag-travel. I feel like some of you, it involves family or may mga kasama dun sa paglipat na yon. The moon is at the bottom of the deck also. So, nakikita natin ito as someone here in the near future is nasasaktan, nalulungkot because hindi siya nagiging honest sa talagang emotions niya. And I cannot tell kung ikaw yon or yung person mo. The Magician. This is Virgo energy. So, nakakita tayo dito ng nagiging, hindi totoo sa kung ano yung emotions na nararamdaman dito. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.